negosyo idea naman po natin ngayon, gagawa po tayo ng shawarma pang negosyo. Gagawa po tayo dito ng shawarma bread or pita bread. And then, gagawa din po tayo dito ng dalawang masarap na sauce na babagay po dito. So, kompletos ricados na to mga katipid tips, step by step kung paano siya gagawin, idea kung paano sisimulan, at yung pinakang costing po natin. Para may idea na po tayo kung magkano ang puhunan, posibleng bentahan, at posible rin po nating tubuin. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, ngayon, gumawa na po tayo ng ating pita bread or shawarma bread. 3 cups ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder, 1 tablespoon ng white sugar, 1/2 teaspoon iodized salt. Then, maglalagay tayo dito ng lard. So, kung itatanong nyo naman kung pwede naman po oil or kaya margarine, so pwede rin naman po yun. Last ingredients, maglalagay po tayo ng tubig. And then, imamassage. So, dito sa mixing bowl na binili ko is pwedeng dito na po tayo magmasa. So, ito mamasahin lamang po natin hanggang sa maging dough, magdikit-dikit, at yung kuminis ba yung dough po natin. So, kung tuloy-tuloy yung ating pong masa, estimate nasa 10 minutes po. So, meron tayong stand mixer, so pwedeng-pwede para mas mabilis. Kung wala naman po, don't worry mga katipid tips at makakagawa pa rin po kayo nito. Sipag at tiyaga lamang po. Okay? So, ang isa nyong palatandaan na okay na yung inyong dough, talagang nagpo-form na po siya ng bilog na tulad po nito. Okay? So, ang sunod naman po natin gagawin, ikakat naman po natin ito sa nais po nating laki. So, dito ay gagamit po tayo ng timbangan. At yung timbang na gagawin po natin ay 50 grams. So, pagkakatimbang po natin, bibilugin na din po natin ito. Okay. Itong pang 14 pieces po natin, ang timbang po nito ay 62 grams. So, medyo malaki po itong isa. Ngayon, i-rest po natin to at least 30 minutes. Okay? Para mapahinga yung ating dough at mamaya hindi po tayo mahirapan sa pagpa-flatten nitong ating shawarma bread. So, ito, babalikan po natin after 30 minutes. So, pwede nyo lagyan niya ng cover na tela. Pwede rin po ang cling wrap. So, ayan. Basta ma-cover lamang po natin siya. So, after 30 minutes, ito na po yung ating dough at ito po ay ipa-flatten na po natin. So, ang timbang na gagawin ko po ay 50 grams at susukat po ito ng 6 to 7 inch yung bilog po ng ating pita bread or shawarma bread. Pero kung gusto po natin ng mas malapat yung ating pita bread, so magdadagdag lamang po tayo ng timbang. Kasi ito pong 50 grams, saktong-sakto lamang po sa 6 to 7 inch. Kasi kapag nilaparan pa po natin, ninipis na po yung ating pong pita bread. So, masarap-sarap naman po siya shawarma, yung medyo makapal-kapal po ba, 'di ba? Yung pinakang shawarma bread po natin. So, ang kagandahan dito sa baking mat na ginagamit ko, erong size. Katulad tong nagawa po natin, ito po ay 7 inch na. Dito, magdadas din po tayo ng flour para pag pinatong-patong po natin yung ating pong pita bread, hindi po siya magdikit-dikit. So, base po dito, sa dami ng ginawa po natin, 1/4 cup na flour is enough na po dito. So, kung itatanong nyo naman, Ate Tipid Tips, bakit po yung ginawa kong dough ay umuurong? So, sadya pong uurong sa unang pagpa-flatten. So, ang gagawin po natin, kapag na-flat na po lahat, ipa-flatten po ulit natin sa size or laki na gusto po natin at hindi na po yun uurong. So, ganun lamang po yung gagawain po natin. I-flat ko lamang po ito lahat at magbabalik po tayo. Okay, so kapag mainit-init na yung ating pan, lagay na natin yung ating shawarma bread. So kung itatanong nyo Ate Tipid Tips, paano malalaman na luto na po yung pita bread? So ito po yung isang mapapansin nyo doon. Nagkakaroon na po ng lobo sa loob. Ayan o. Kapag ganyan nagkakaroon na ng lobo-lobo na yan, so pwede na po natin yung i-flip. Okay, so ganun lamang pong kabilis lutuin. Ito pong ating shawarma bread. Okay. So, ang sunod na po natin gagawin,
magluluto na po tayo ng beef na gagamitin po natin. Okay, so sa same pan na ginamit po natin, dito na din po natin lulutuin yung atin pong beef. So maglagay lang tayo dyan ng kaunting oil kasi yung atin naman pong beef na gagamitin ay maglalangis pa din po yun. Isa na tayo ng bawang at sibuyas. Isunod na din po natin yung ating kalahating kilo ng beef. Yan. So maglagay na din tayo ng 1/2 teaspoon ng paminta, isang sachet ng onion powder, 1 teaspoon ng garlic powder, 2 tablespoon ng toyo, 2 tablespoon ng oyster. Pagkatapos, hahaluin na lamang po natin ito ng mabuti. So kapag ganyang nag-brown na, hiwa-hiwalay na din siya, hindi na siya buo-buo, pwede na po natin patayin yung ating apoy. At para hindi po yan mamantika, pagkahango po natin, sasalain po natin para hindi makasama ang oil. Okay, ngayon kapag nasala na po natin yan, ibalik po natin ulit saglit sa kawali. Konting Knorr liquid seasoning, pampabango. Siyempre, pampasarap din. And then, haluin lamang natin ng mabilis. So, eto, luto na siya at napakabango. Beef na beef ang amoy. Gumawa naman po tayo ng mga sauces na gagamitin po natin sa ating beef shawarma. Magluluto naman po tayo ng ating pong cheese sauce. So maglagay tayo dyan ng margarine, estimate. Ito po ay 2 tablespoon. Bravo brand kasi affordable po ito. Natunaw na yan, maglagay po tayo ng flour. Pagkatapos ay haluin lamang po natin. So isunod na po natin ang evap, dahan-dahan, and then sasabayan na din po natin ito ng halo para hindi po magbuo-buo. Kapag nahalo nyo na wala na pong buo-buo, so, pwede na po tayo maglagay ng cheese whiz. So, kung walang cheese whiz, pwede rin naman po ang mga cheese bar. So, yayadya rin lamang po natin. Bukod po dun sa ating cheese whiz, maglalagay din po tayo dito ng cheese powder para mas maganda po yung kulay at dagdag flavor na rin po. So, dahil 1 tablespoon lamang po yung nailagay po natin, ngayon magdadagdag po ako ng iodized salt. Parang cheese whiz na medyo malabnaw lang siya. Ngayon, gagawa naman po tayo ng ating garlic sauce. So, gagamit tayo ng isang sachet ng mayonnaise, 220 ml, estimate 1 cup. Iodized salt, ground pepper, 1 tablespoon ng suka, fresh garlic, and then water. So, kapag na-mix nyo na po ng ayos, ganito na po yung pinakang consistency. So, hindi na siya ganun kalapot. Pwede na po natin itong isalin sa atin pong mga squeeze bottle na gagamitin. Ito po yung mga gulay na gagamitin po natin. Sibuyas na puti. Yang ginayat ko lamang po yan ng ganan. Yung ating pong pipino, haba-haba ang gayat. At yung ating pong kamatis, haba-haba din po ang gayat. Tinanggalan ko na rin po ito ng buto. So dahil okay na po tayo, ngayon mag-assemble na po tayo ng ating pong shawarma. Ang packaging po natin, gagamit tayo nito at ito po ay na-order ko online. So meron tong size, may small, medium, large. So ito yatang na-order ko ay large. Kung saan ako order, ilalagay ko po yung link sa description. So kahit tayo po ay nasa bahay, pwede po natin itong simulan, pwede po natin ipo-order online. At kahit wala po tayong machine, yung lutuan po ng beef ay pwede pa rin po tayong makapag-umpisa. Natulad po nito, kapag naluto na po natin yung beef, ilagay lamang po natin, diba, sa Tupperware. At yung lutuan na pag-iinitan po natin ng ating pita bread, pwede naman po tayong gumamit ng kawali. So, ipainit lang ulit natin yan. Unahin natin yung ating beef. Maglalagay tayo dito ng 2 kutsarang puno. So, ito natimbang ko na itong mga katipid tips. Mumapatak po ito ng 27 grams. Tapos yung ating pong kamatis. Yung pipino, medyo tinagdagan ko yan kasi 'di ba kapag nahiwa na natin ang isang piraso, madami na po ang kalalabasan. Kaya wag na po natin titipirin sa gulay kasi ito po yung magpapalaki doon sa atin pong shawarma, 'di ba? So dito wala po akong cheese, pero yung cheese po ina-additional po 'yon kung gusto po ni customer. Maglagay na po tayo ng ating sauce. So, ang sarap ng timpla natin dito. Mainit-init pa po yung sauce natin kaya hindi ko na siya tinakluban. Ngayon, meron pa tayong labis na cheese sauce kasi medyo madami yung nagawa po natin. So, idiretso na po natin ganan. Wow! Medyo itupi lamang po natin sa dulo. Tapos, itutupi. Okay, so, kaya ko siya tinutupi doon sa dulo para yung sauce po natin ay hindi po siya matapon. Ito yung packaging natin, di ba? Tapos, kung
itatanong nyo, Ate Tipid Tips, yung spicy flavor po. Pwede tayong gumamit ng hot sauce and pwede rin naman tayo na mag-mix dito ng hot sauce sa cheese sauce po natin. So, tikman muna natin yung pita bread natin kung anong lasa. Okay na. Ang sarap, grabe. Dito malalayo sa lasa ng mga nabibili natin sa labas. Huling subo. So, yung ating pong shawarma bread, may lasa din po yun. Medyo may pagka-nami. So, malalasa po talaga natin dito yung pagka-freshly made po ng ating shawarma bread. Tapos, nung pinagsama-sama na po yung mga palaman, yung ating beef, kamatis, pipino, at saka sibuyas na puti, ang bango nun mga katipid tips at ang sarap po ng lasa. Tapos, yung cheese sauce na ginawa po natin, malalasa po talaga natin dito yung pagka-cheese. At yung ating pong garlic sauce, hindi po talaga maitatanggi na garlic sauce yung ginamit po natin. Kasi lasang-lasa po sa mga sauce na ginawa po natin. So overall mga katipid tips, ang sarap po nitong ating shawarma. Hindi po ito magpapahuli dun sa mga nabibili po natin sa labas. So halimbawa, kung gagawin nyo to, ninegosyohin nyo to, kailangan laging bago po yung pita bread or shawarma bread na gagamitin po natin. Kasi isa po yun sa magpapasarap nung ating pong shawarma. Bukod po sa ating mga sauce na gagamitin. Magiging tanong, magkano po ang puhunan, magkano ang bentahan, at magkano po ang posible po natin tubuin. So ngayon, mag-costing na po tayo. Ang lilikot ng mga lang. So yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Umpisahan po natin yung costing po natin sa ating pong pita bread. Pagsamahin na para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin. Yung flour at saka baking powder, 28 pesos. Asukal at asin, 2 pesos. Lard at saka tubig, 5 pesos. Mag-plus na din po tayo ng pinakang labor po natin nito nung minasa na po natin. So, konti lang naman po yung ginawa po natin. So, sabihin na po natin na 10 pesos. Ang total po lahat ay 45 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 14 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po no, 3.21 po ang puhunan po kada isang shawarma bread. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong beef. 1/2 kilo, 200 pesos. Garlic onion, 5 pesos. Sa garlic at saka onion na powder na ginamit po natin, 10 pesos. Optional lang po yung paglalagay nun kasi pwedeng yung fresh garlic and onion lamang po yung gamitin po natin. So, kung hindi tayo gagamit nun, yes, puhunan po natin yon. Yan. Oyster toyo, 6 pesos. Paminta at liquid seasoning, 4 pesos. Mag-plus na din po tayo ng labor at gas nung niluto po natin. So, sabihin na lamang po natin na 10 pesos. Kaya ang total po lahat ay 235 pesos. I-divide po ulit natin sa 14 na mapaglalagyan po natin. At ang kakalabasan po nun, 16.78 po yung pinakang puhunan po sa 2 kutsara po ng giniling na beef. Cheese sauce naman po yung tuusin po natin. Margarine at flour, 10 pesos. Cheese whiz, 88 pesos. Cheese powder at iodized salt, 3 pesos. Evap, 76. Gas at labor, pagsamahin na po ulit, 10 pesos. Kaya ang total ay 187 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong garlic mayo. And mayonnaise at tubig, 60 pesos. Pepper and salt, 3 pesos. Suka at bawang, 4 pesos. Kaya ang total po lahat ay 67 pesos. Yung sa gulay po natin, kamatis, kung nagkakalaga lang po yun ng 13 pesos. Yung pipino, 22 pesos at yung sibuyas, 10 pesos. So, yung mga ginayat po nating gulay, madami pa rin po mapapaglagyan kasi nakalimang shawarma na po akong gawa pero ganito pa rin po siya kadami. Yan, tuusin na po natin ang isang piraso po ng shawarma. Pag-plusin po natin yung ating pita bread at yung ating pong beef. Yan, i-plus na din po natin yung sauce na gagamitin po natin. So, sabihin na lamang po natin na 6 pesos kasi mura lamang naman po yung puhunan po nito at madami na po ang mapapaggamitan. Kung maglalagay tayo dito ng cheese, so i-additional na lamang po yon. I-plus na din po natin yung mga gulay na gagamitin po natin. So, 6 pesos. Packaging na gagamitin po natin at kapag ite-take out din po ito. And then, isama na din po natin dito yung saglit na pagpapainit po natin itong ating pita bread kapag meron pong bumili. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Para lang naman po yung ating packaging at saka saglit lamang po natin paiinitin yung ating pong tinapay. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 36.99. So, ito pwede po nating ibenta ng 50 pesos.
At kapag minus yung pinakampuhunan, so tutubo po tayo ng 13 pesos kada isang shawarma. Ngayon, i-times po natin sa 14 pieces na nagawa po natin. Posible po tayong tumubo ng 182 pesos po dito po sa ginawa po natin. So, mapanatili lamang po natin na laging bago po yung ating pita bread at bago din po yung mga gagamitin po nating mga palaman dyan at masarap yung ating sauce. So, hindi po imposible na kumita po kayo dito sa shawarma. At hindi rin po imposible na makailang kilo na po tayo sa isang araw. Basta sinamahan po natin yan na sipag, tiyaga, at consistent. So, hindi po imposible na mas malaki pa po yung posible po nating tubuin dito. Yan. At makakadagdag pa rin po tayo ng tubo. Kasi kapag nagtinda tayo ng shawarma, hindi po mawawala yung mga drinks, 'di ba? So, tutubo pa rin po tayo doon. Tapos, gawaan pa natin yan ng combo meal. So, hindi po imposible na mabenta po itong ating shawarma. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!